So yun nga no, mabilis lang po na sold out yung ating mga 45 days old, mga 2 months, yung iba natin mga sampin. So ito mga week old pa to sila. Ayan yung iba. So next week baka may bibili na rin ito. So madali lang actually ma-sold out yung ating mga sisew. Yun nga kapag mga for example mga purebred na mga sampin, purebred basilan, dali lang ma-sold out. Okay. Yun iba pa. So ito mga ano to, week old pa. So hindi pa pwede ibiyahe. Sa kabila naman, yan. Yung isa niyan, hindi natin yan ibinta. Gawin nating breeder yung isa. Yung tatlo, pag mayroong mga okasyon like mga birthday or kung ano man, gagamitin natin yan. Hindi na rin natin ibinta lahat yan. Okay. Kung may mag-birthday sa amin, yan na lang po yung gagamitin. So yun nga no, madali lang ma-sold out ang ating mga sisew, lalo na pag tungtong ng 45 days old, 2 months, lahat bakante na. Yun na lang natitira. Dito rin iba. So yan, bakante. Dito, kulungan dito, wala na, bakante na, wala nang laman. Dito, bakante na rin. Tsaka dito na kulungan, wala nang laman. So, kung sa Bisaya ba, namingaw na. So gamay na lang kayo ang ang nabilin. Kaunti na lang ang natitira. Kasi sabi nila Tagalog daw, magtagalog tayo. So yan. So sa ating naman, sa ating tawag diyan? Incubator, baka may mapipisa yan this week. So this old may kukuha agad yan. Mga 100 plus yung kukunin. Hoping na makaabot ito ng 100 plus, okay? Yan ang ating incubator, may laman dyan, malapit nang mapipisa yan. Kasunod na rin yung ating nasa chiller after natin mapisa dito. Yan, ito naman yung next na i-load natin, okay? Nandito meron tayong itlog na nakolekta ngayon yan. Hindi na natin ilagay yan sa ating chiller kasi puno na. So dyan, lagay tayo dyan mga 7 days lang. Tapos yan yung i-next na i-load natin, okay? So hindi tayo natatakot na magparami sa ating mga sisew, magparami sa ating mga breeders dahil marami yung gustong bumili sa atin ngayon. Halos mabilis lang talaga ma-sold out kahit meron kang 100, 200, 300 na mga sisew. Basta purebred na mga native lang, madali lang. Okay. So ngayon pakainin natin yung iba nating mga manok. Okay, yan yung ating mga sampin dito na mga breeders. Mga sampin. Yan po, mga sampin po yan. Okay. Mga basilan, andun pa sa ating ayan, sa ating mga breeding pen yung ating mga basilan. Yan, mga sampin. So baka akalain ng iba ito ay basilan. Hindi po. Ang sampin, meron lang siyang Holowano strain. Pero iba ang sampin. Ang lalaki, ganyan lahat ang kulay. Ang babae, ganyan. Ayan mga sampin. Ganon ang kulay. So pag purebred, native, uniform ang color. Like for example, ang darag, uniform ang kanilang color nila, walang abuhin, walang bulik or anong ibang kulay, puti, wala. Uniform sila kasi purebred sila. Ang sampin ganyan, kulay nila, walang bulik, walang abuhin, walang puti, black and anong tawag niyan, latom kung sa Bisaya nga color. So ganyan. So dito yung ating pwede pa tayo maglagay dyan ng mga dagdag ng kahit mga 30 siguro na mga breeders, kasya pa, maluwag pa. Okay. So yun nga sa kung halimbawa gusto mo mag-alaga ng native chicken at
gusto mo yung mabilis mabenta na mga native na manok, mag-alaga ka ng mga purebred na mga native chicken. Huwag yung i-cross kung ano yung ibang mga lahi. Kumbaga basilan, sampin is sampin. Ganun po yung breeding natin para mabilis lang mabenta. Kasi pag i-cross mo siya sa ibang lahi ng mga manok, mawala na po yung kanyang value niya, humaba na po. So baka bilhin na lang ng yung mga diesel, bilhin na lang ng 80 pesos. Kumbaga yung price niya bumaba na. Whereas kung mag purebred ka, sampin or basilan ganon, maano mo lang siya. Kumbaga madali siyang mabenta. So tulad ngayon sa nakikita ninyo, ilan na lang po yung mga sisiw natin. Sa ating mga incubator naman, pag mahats niyan, may nakaabang na po tayo na buyer niyan. Uubusin lahat yan yung ating mga sisiw ngayon na nandyan sa incubator. Tapos yung niload natin, once mahats niyan, may nakaabang na rin yan na buyer sa ating mga basilan at sa ating mga sampin. So ganun po. Kumbaga yung mga ganito mga klase ng mga native na manok ay madali lang po siya ma-market natin. Okay. So yun isa. Kapangitlog pa lang niya. So sa iba kasi nagtatanong paano makabenta sa mga native chicken. So unahin mo, kung may bumibili sa'yo ng fertile eggs, unahin mo kasi mabilis ang pera sa fertile eggs. Sa sisiw, kung meron man, next yun po yung mga sisiw. Tapos palakihin mo hanggang 3 months, hanggang 5 months, mas lalong mahal yung pagbenta mo niyan. Pinaka last option, yun yung pagbenta ng mga per kilo. So nakita nyo yung kaibahan ngayon, di ba? So dati tayo nagbenta tayo ng mga per kilo. Ngayon fertile eggs at mga sisiw na po yung binibenta natin ngayon. So kumbaga may pagbabago na kasi kung hindi natin baguhin yung ating sistema rito, nako wala tayong mapapala nito sa pagmamanok. Mauwi lang lahat sa lugi kung hindi wala tayong sistema nito. Kaya ngayon kung nakikita nyo, aside sa mabilis ma-sold out yung ating mga sisiw, yun talaga, fertile eggs, sisiw, yun yung priority natin. Kumbaga hindi per head yung pagbenta natin, hindi sa per kilo. Kumbaga, for example, tulad kahapon, 45 days old yung nabenta natin, 300 bawat isa. Pag 2 months, 350. Pag 3 months, 500 na bawat isa niyan. Ganun po yung pagpresyo natin sa ating mga native na manok na basilan at sampi native chicken. Di baling walang binta kaysa ibinta natin ng palugi, hindi maganda yon. Wala tayong mapapala niyan. Kasi ang tao kapag kailangan na kailangan talaga yan, bibili talaga yan. Okay. So kapag ganito, nangitog yung inyong mga manok, isa pa sa add-on sa video natin ngayon, dapat timbangin nyo yung pagkain nila. Konti lang dapat, huwag masyadong sobra kasi maepektuhan yung kanilang pangingitlog. Okay. So kanina nakakolekta tayo, but ngayon merong bagong itlog na naman dito. Ayan o. May bagong itlog.